Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. My name is Mama Mia and syempre kayo pa rin ay nakasuporta nitong ating channel kaya maraming salamat po talaga sa inyong lahat dahil hindi kayo nagsasawa dito sa atin. Ako naman, tapos na ang undas, so eto na tayo. Iba na naman ang ating pagkabisihan ng mga kwento. Siyempre, ang kwento natin ngayon ay kwento ng pagbangon at muling pagbubukas ng mga sugat ng nakalipas. Charot lang. Pero bago tayo dyan, ako hello nga pala kay Gail Easy. Ayan, happy birthday advance for tomorrow. Ka-birthday niya raw pala si Angelica Panganiban. Hello kay Cristel Duerme. Kay Cutie Hot Mom. Maraming salamat. Yana Development. Thank you so much sa inyong pakikinig. And syempre dito sa ating mga suki rin. Si Cromwell John Rojas, maraming salamat. Lady Kim, Maylene Garrido, Nene Palmares, Maylene Garrido, maraming salamat sa iyo. Si Nene nga pala ay from Las Vegas, USA. Hi naman din kay Christine Carion Malyare, maraming salamat. Shira Libao, thank you so much din kay Criselda Valdez, maraming salamat. RD Idria, hello din kay Basyao Vlog, maraming salamat. I am Leia. Jenny Ya, hello sa iyo. Marichet Serviano, maraming salamat. Lane Javier, Margie Flores, Andrea De La Peña, maraming salamat sa pakikinig. Eileen Ersando, thank you so much. At sa lahat po ng ating tagapakinig, maraming salamat po dahil hindi kayo nagsasawa nitong ating channel. Sa mga hindi nabasa, baka sa end part ng videong ito ay magpapa-shoutout ulit tayo. But for now, atin munang umpisahan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang mga karanasan daw ng isang tao, mapaganda man o pangit ang mga ito, ay ito pa rin ang humuhubog sa kanyang buong pagkatao. Pero minsan, meron din naman tayong mga karanasan na ayaw na nating balikan dahil magdudulot lamang ito ng sakit at muling pagdurugo ng sugat ng ating nakaraan. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat kung isa man pong itong aking kwento sa inyong mapipili na itampok sa inyong programa sa YouTube. Mama Mia, ito pong karanasang ibabahagi ko sa inyo ay ang mga sugat ng nakalipas ko. Bata pa po ako, Mama Mia. Hindi ko na lang po sasabihin ang edad ko, pero mas bata ako sa mga typical mong tagapagbigay ng kwento. Kaya lang kahit bata pa ako, Mama Mia, ay marami na po akong karanasan na kung tutuusin walang sino man ang deserving na makaranas ng ganito. Itago nyo na lamang ako sa pangalang June. Siyempre, hindi ko po yan tunay na pangalan para mapangalagaan na rin ang aking pagkakakilanlan at ng mga taong involved sa kwentong ito. Gusto ko lang i-share ang story ko, Mama Mia. Gusto kong i-anonymous muna pero sooner or later, alam ko rin naman na malalaman din kung sino ako, lalong-lalo na yung mga nakakakilala sa akin at may alam tungkol sa aking mga pinagdaanan. Bago ko simula ng lahat ay nais ko munang humingi ng paumanhin kung meron man pong mga typo error o grammatical error nitong aking storya. I am a jolly and talkative person, Mama Mia. Meron din po pala akong sakit na ischemia o low oxygen supply sa aking puso. Mama Mia, meron kasing mga part ng puso ko na may pamamaga and meron din akong mild aortic valve regurgitation. Which means, Mama Mia, na meron po akong mga palpitation, chest pain at nakakaranas din ako ng shortness of breath. Ako po ang bunsong anak ng aking mga magulang. Meron po akong 2 kuya na malalaki kesa sa akin.
For short, ang dalawang kuya ko ay belong po sa plus size. Ako naman ay medyo sakto lang, Mama Mia. Namatay ang mama ko nung 7 years old pa lamang ako due to heart attack. Oo, Mama Mia, yung sakit ko ay naman ako po sa mama ko. At ang daddy ko naman, siya na lang ang naiwan sa amin. Anyways, Mama Mia, hindi talaga kami mayaman at hindi rin ako belong sa mga RK na mga bata. Saktong-sakto lang po na nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Daddy at mommy lang talaga ang nakasanayan naming itawag sa aming mga parents kahit na hindi naman kami mayaman. I was 10 days old, Mama Mia, when my mom got me. Oo, tama po kayo ng rinig. Paano ko ba to ipapaliwanag? Siguro sa short na lang na pamamaraan, Mama Mia. I am adopted. Oo, yan na siguro ang pinakamaikling pwede kong sabihin sa inyo kung bakit 10 days old na ako nung napunta ako sa mommy ko. Ang biological mother ko at ang mommy ko ay magkapatid po, Mama Mia. At if tatanungin niyo po ako kung bakit po ako inadopt, all I can say is wala raw kasing anak na babae sina mommy at daddy, kaya naman kinuha nila ako, Mama Mia. Some say nga, if hindi nga daw ako inadopt, I could have been dead by now. Baka patay na raw ako kung hindi ako kinuha ng mommy at daddy ko. Honestly, Mama Mia, hindi talaga ako sinabihan ng mommy at daddy ko na adopted ako. It's just that binubuli talaga ako sa school namin. Lalo na ako since preschool, Mama Mia, dahil marami raw ang nagsasabi talaga sa akin na adopted ako kasi magkaiba kami ng mga katawan o built ng katawan ng aking mga kapatid. Mama Mia, kung hindi daw talaga ako adopted ay baka malnourished ako at hindi pinapakain sa bahay. Kaya daw gano'n na lang ang itsura ko kumpara sa mga kapatid ko. Pero hindi ko po minamind yung mga yon. Paano ko po nalaman na adopted ako? When I was turning 16, Mama Mia, I suddenly found my mommy's diary. Oo. Mahilig pong mag-keep ang mommy ko pala ng diary at dun ko po nalaman at nabasa ang lahat-lahat. Kung kailan talaga ako pinanganak, the exact date and time, and also, Mama Mia, kung sino talaga ang mama ko at kung nasaan na siya. Anyway, side dish lang naman yan ng kwento ko. I may be a happy-go-lucky person in the eyes of other people, pero honestly, Mama Mia, pinagtatakpan ko lang kasi ang pangit kong nakaraan at karanasan. I have this very, very horrible experience na tinatago ko po sa loob-loob ko. And ngayon ko lang po sasabihin sa inyo kasi kahit na ang tagal-tagal na panahon nang lumipas, hanggang ngayon, Mama Mia, ay parang minumulto pa rin ako ng nakaraan kong ito. 4 years old pa lamang ako, Mama Mia, nung nagsimula ang pangit kong mga karanasan. Mama Mia, minolest siya at hinalay po ako at pinagsamantalahan ng anak ng yaya ko. Yes, Mama Mia, tama po kayo ng dinig. Kahit na ang bata-bata ko pa po noon, dahil sa sobrang pangit ng experience na yon, ay paulit-ulit po yung nagbabalik sa mga panaginip ko. Noong umpisa, Mama Mia, ay hindi ko naman po yun talaga masyadong pinapansin. Lagi kong sinasabi na nakaraan na yon, kailangan ko ng kalimutan, pero hindi. Hindi madaling kalimutan ang mga ganoong klasing karanasan. Kaya kahit 4 years old pa lamang ako, tandang-tanda ko bawat detalye. Kung sasabihin yung imposible na matatandaan ng isang batang katulad ko ang kanyang karanasan, subukan niyo pong makaranas ng ganun ka-traumatic na experience. Tignan natin kung makakalimutan niyo ba yun o kung makakatulog ba kayo ng mahimbing.
Tandang-tanda ko. Ako lang mag-isa noon sa bahay namin kasi may trabaho po silang lahat. Ang mga kapatid ko naman ay nasa paaralan. Ang mama at papa ko ay may trabaho. Tulog na tulog ako sa kwarto ko that time, Mama Mia, since maaga pa po yun. I was just an innocent girl, Mama Mia. Nung may pumasok na batang lalaki. 11 years old siya, Mama Mia, nung time na yon. Bigla siyang gumapang papunta sa aking bed. Medyo gising na ako nung mga panahon na yon. Nararamdaman ko nang tinanggal niya ang pajamas ko at tinanggal niya rin ang underwear ko. And oo, Mama Mia, pinilit niya pong ipasok ang kanyang pagkalalaki sa akin. And nagtagumpay po siya. I was so innocent that time na hindi ko po alam kung ano ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam na mali ang ginagawa niya sa katawan ko. Naramdaman ko na lamang na mali, Mama Mia, dahil nasasaktan ako. Napaiyak nga ako ng sobra dahil sa sobra ring sakit na nararamdaman ko noon. Sinubukan ko namang sabihin sa mga magulang ko ang totoo, Mama Mia. Sinubukan kong sabihin sa pamilya ko pero takot na takot ako that time since nasa amin din siya nakatira. At lagi po niyang tinitignan ako ng masama. Na para bang sa mga tingin niya ay pinagbabantaan niya ako doon. Hindi lang po natapos doon ang pangmomolestya at pangbabastos at pangahalay niya sa katawan ko. Mama Mia, meron ding mga lalaki na nangmolestya sa akin. Mga lalaki na tinuring ko na aking mga kapatid. Nagtatrabaho po sila sa bahay namin. Meron kasing kaya noon ng pamilya ko, Mama Mia. Hindi naman sobra-sobrang kaya pero masasabi nating medyo maalwa naman ang buhay namin. Kaya paminsan-minsan ay meron pong nagtatrabaho sa aming bahay. Naglilinis at ng kung ano-ano pa. Mama Mia, yung mga lalaki din yun ay isa din sila sa inatasan na alagaan nako. And yes, Mama Mia, I was touched several times in my private areas. May mga pagkakataon na parang hindi sinasadya, nasasagi lamang, pero meron din talagang pagkakataon na alam mong sadyang-sadya. Sometimes, Mama Mia, pinapasok pa nila ang kanilang mga daliri sa akin. And all I can do is cry. Dahil sobrang bata ko pa po noon. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Alam ko na merong mga nagsasabi na ang tanga-tanga ko naman, dapat nagsumbong ako. Yun din kasi ang tingin ko sa sarili ko, Mama Mia eh. Ang tanga-tanga ko. Bakit hindi ako nagsalita? Bakit tinago ko na lang? Meron ding mga times, Mama Mia, na yung mga lalaking yon na nagtatrabaho sa bahay namin, ay hihilahin na lamang ako papasok sa kwartong tinitirhan nila. Pagkatapos doon ay hinahalikan nila ako, hinahawakan nila ako, hinahalay, minomolestya. Nagumpisa po ang lahat ng yun nung 4 years old ako. Hanggang sa nag 10 years old ako, Mama Mia, ay paulit-ulit ko pong nararanasan ng mga bagay na yon. Kung tinatanong nyo kung hindi ba talaga ako nagsumbong, Mama Mia, nagsumbong po ako. Yes, nagsumbong ako when I turned 8. Kung saan, Mama Mia, meron na po akong konting kaalaman doon at meron na po akong alam sa tama o mali. Alam ko na mali ang ginagawa nila sa akin. Kaya nagsumbong ako sa pinsan ko, Mama Mia. Pero alam mo ba kung anong sinabi ng pinsan ko? Ang sinabi lamang niya ay yun daw kasi dahil medyo magaslaw daw akong kumilos. Hindi daw ako nagtatakip ng mga bagay na dapat kong tinatakpan.
Medyo may pagkalandi daw ako dahil palagi daw akong lumalapit sa mga lalaking yon. Ayan, sige, lapit ka pa ng lapit sa kanila. Ganyan kasi, magaslaw ka kasi tapos may pagkamalandi pa. Masakit ano? Masakit, Mama Mia. Ako lang kasi ang nag-iisang babae sa bahay namin since my mom passed away. Kaya wala akong masabihan ng kahit na ano. Wala akong maiyakan, Mama Mia. Meron naman akong mga kuya at andun din si Daddy pero natatakot po ako. Natatakot ako noon, Mama Mia, na baka pareho po ang reaksyon nila sa naging reaksyon ng pinsan ko nung sabihan ko siya tungkol sa mga naging karanasan ko. Ewan ko kung ganun ba talaga ang reaksyon niya o iniisip niyang nag-e-imagine lamang ako ng mga bagay-bagay at hindi totoo ang mga sinasabi ko sa kanya. Bukod sa takot ako, Mama Mia, bukod sa takot na nararamdaman ko, ay nakakaramdam din ako ng kahihiyan. Isang malaking kahihiyan yung ginagawa sa akin bilang isang babae. Para akong nawalan ng dignidad at puri nung mga panahon na yon. Hindi naman ako lumalapit sa kanila, Mama Mia. Hindi naman ako lumalapit sa mga lalaking yon, pero ewan ko kung bakit nangyayari talaga sa akin yon. Kahit nga naguhugas lamang ako ng pinggan, ay pasimple pong lumalapit sa akin yung mga lalaki and then hinahaplos po ang aking puwitan. Mama Mia, kapag naman dumadaan sila sa likuran ko ay talagang pinaparamdam nila sa akin yung kanilang pagkalalaki. Kaya lumaki ako na may galit sa mga lalaki. Lumaki ako na takot sa mga lalaking hindi ko kaano-ano. Sa totoo lang, ilang beses ko na po silang pinatay sa isip ko. Napaka-brutal na po ng mga iniisip ko, Mama Mia, kung papaano ako makakaganti sa kanila. Whole preschool to elementary days ko ay wala talaga akong naging crush na lalaki. Kung tatanungin ako ng mga kuya ko, Mama Mia, ang lagi ko na lang isinasagot sa kanila ay kung sino yung pinakagwapo o kung sino yung pinakamatalino sa room namin. Yung pangalan na yon ang babanggitin ko sa kanila para tumigil na sila. Kahit na ang totoo ay hindi naman po talaga ako nagkaka-crush noon sa mga lalaki. Alam ko kasi, Mama Mia, na kapag sinabi kong wala akong crush ay kukulitin ako ng mga kuya ko dahil hindi sila naniniwala na wala talaga akong magiging crush. High school na ako, Mama Mia, nung nagsimula akong magkagusto at magkaroon ng attraction sa mga lalaki. Maybe because na-impluwensyahan na rin ako ng mga kaibigan ko noon na masyadong kikay at girly-girly talaga. Kaya naman, Mama Mia, dahil masyado silang attracted sa mga lalaki, ay naging ganun na rin ako. Sa totoo lang, elementary ay medyo boyish talaga akong kumilos. Pati nga mga damit ko, Mama Mia, ay panlalaki talaga. Since ang totoo niyan ay sinusuot ko yung mga hindi na sinusuot ng mga kuya ko dahil hindi na kasya sa kanila. Mula kasi nang mamatay ang mom ko, Mama Mia, ay wala na ring time na mag-shopping kami. Mula nung mamatay ang mom ko, daddy ko na at mga kuya ko ang namimili ng mga gamit ko. Ano pa bang aasahan ko sa kanila, hindi ba? Mga lalaki sila, kaya naturalmente lamang na panlalaki talaga ang mga gusto nilang mga damit. At yun din ang nasusuot ko. As time passed by, Mama Mia, ay hindi ko na mamalayan na nagkakagusto na pala ako sa mga lalaki. And yes, nagkaroon din po ako ng boyfriend. Pero puppy love lang po yung mga panahon na yun kasi bata pa naman kami pareho. I was 4th year high school nung nakakilala ako ng isang lalaking itago na lang natin sa pangalang Ray. Isa po siyang dancer sa school namin at schoolmate ko rin siya. 4th year high school din siya, Mama Mia, pero taga-ibang section po siya. Hindi ko na ide-detalye yung storya kung paano kami nagkakilala at kung paano kami naging close ni Ray. Mama Mia, nung mga time na yun ay parang
Nagkakagusto na talaga ako sa kanya. At nung naligaw siya sa akin ay sinagot ko siya kaya naging kami. Matagal din ang relasyon namin, Mama Mia. Almost 2 years din. 1 year and 8 months to be exact. Bakit kami naghiwalay? Yun ay dahil hindi niya tanggap na hindi na po ako virgin. Oo, Mama Mia, sinabi ko po sa kanya ang totoo. Sinabi ko po sa kanya na iilang lalaki na rin ang nangmolestya at nanghalay sa akin. Pero syempre hindi ko po dinetalye ang lahat. Sinabi ko lang na merong nangmolestya sa akin at merong nanghalay. Pero hindi ko dinetalye kung sino, kung saan at kung anong nangyari. Mama Mia, alam niyo ba kung anong ginawa niya after kong i-share sa kanya yung experience ko na yun? Ang ginawa niya ay nanloko siya. Niloko niya ako at tinutime niya ako na para bang ang gwapo-gwapo niyang lalaki. Na para bang hulog siya ng langit sa mga kababaihan. Ang kapal ng mukha niya, Mama Mia. Pinakilala ko pa naman siya sa daddy ko at sa mga kuya ko dahil hindi naman po ako bawal noon na magkaroon ng manliligaw at boyfriend basta raw alam ko kung anong limitasyon ko. Kaya hindi ako natakot noon na ipakilala sila o ipakilala siya sa daddy at mga kuya ko. Pumunta pa siya sa bahay namin ng 2 beses. Nakilala niya rin ang mga tito at tita ko pati na rin ang iilan sa mga pinsan ko. Dahil nagtiwala ako sa kanya, Mama Mia. Dahil nga minahal ko siya. Pero sinayang niya lang ang tiwala ko. Sinayang niya lang ang pagtanggap ng mga magulang ko at ng mga relatives ko sa kanya. Lalong-lalo na ang pagtanggap ng daddy ko sa kanya. Mama Mia, ewan ko pero parang ang dumi-dumi para sa kanya ang naging karanasan ko. Nung kinumpronta ko po siya kung bakit siya nagloko, kung bakit siya nag-2-time, ang sabi niya ay unfair daw. Unfair daw dahil siya raw, Mama Mia, ay buo pa samantalang ako ay hindi na. Kaya gusto niya raw maranasan na magkaroon din ng iba't ibang girlfriend. Kaya ayun, hiniwalayan ko siya. Sabi niya, Mama Mia, ayaw niya raw na lagi niyang naiisip na may iba nang nakagalaw sa akin. Kahit pilitin niya raw nakalimutan na may ibang nakagalaw sa akin ay hindi niya raw makalimutan yon. Kasalanan ko ba, Mama Mia? Sinadya ko bang bastusin, halayin at molestyahin ako ng mga lalaking yon? Hanggang sa meron ding isang kaklase ko, Mama Mia, na nanghalay sa akin. At ang kaklasikong ito ay hindi na lang natin papangalanan pero isa po sila sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa lugar namin. At nung ginawa niya po ako ng masama, ay pinagbantaan niya po ako. Pinagbantaan niya po ako, Mama Mia, na hindi lang daw ako ang mananagot, kundi pati buong pamilya ko. Ang daddy ko kasi ay nagtatrabaho sa tito niya. Kaya alam niya raw kung paano kami pahirapan. Kaya wag na wag ko raw susubukin na magsumbong. Pati mga kaibigan ko raw, Mama Mia, gagalawin niya kapag nagsumbong ako. Kahit sino raw na makakaalam ng ginawa niya sa akin ay mananagot daw. Takot ako sa kanya, Mama Mia. Takot ako dahil takot din ang lahat dun sa lugar namin sa pamilya nila. Alam namin kung anong capabilities nila kaya hindi na rin ako nagsumbong. Ang ginawa ko na lang, Mama Mia, ay ang best ko para makaiwas sa kanya. Kahit na iisang school lang kami nagtatrabaho, nag-aaral, Mama Mia, ay pinilit ko talagang iwasan siya. Kahit kung minsan ay sinasama ako sa daddy ko o sinasama ako ng daddy ko sa trabaho niya at nandun siya ay iniiwasan ko siya, Mama Mia.
Nung mga panahon na yun, sinumbong ko yun sa boyfriend ko. Sinumbong ko na ginawan ako ng masama ng isang schoolmate namin. Hindi niya talaga ako kinomfort, in-uplift o kahit man lang kumprontahin yung lalaking yun, Mama Mia. Instead, ako talaga ang inaway niya. Ako talaga ang sinisi niya. Ang liit-liit na nga ng tingin ko sa sarili ko ay mas lalo pa niyang pinaliit. Dahil ako daw siguro ang nagbigay ng motibo kung bakit ganun ang mga lalaki sa akin. Mahal ko si Ray, Mama Mia. Kaya masyado talaga akong nasaktan sa mga sinabi niyang yun. Ewan ko kung bakit ganun ang ibang tao. Mahilig talaga sa victim blaming at ng kung ano-ano pa. Pagkatapos gawin sa akin ni Ray yun, pagkatapos naming maghiwalay dahil doon, ay naging pariwara akong babae. I opted out to partying, drinking, and going home late. Ginagawa ko yun, Mama Mia, dahil kapag lasing ako, kapag nagpa-party ako, kahit sandali, ay nakakalimutan ko ang mga nangyari sa akin. Kahit sandali ay nawawala sa utak ko ang mga pinagdaanan ko. Nalilimutan ko ang mga masasakit kong pinagdaanan sa mga kamay ng mga lalaking mapang-abuso. Oo, Mama Mia, alam kong ngayon ay hindi talaga mabuti yung mga ginawa ko. Ngayon naiisip ko, ako lang din naman pala ang nasisira sa ginagawa kong yun. Pero nung mga panahon na yun, yun lang ang natatangi kong escape. Nisip ko na kailangan ko sigurong magpatawad para maging okay ako. Pero kahit ilang beses kong sabihin sa utak ko na napatawad ko na sila, hindi pa rin nawawala yun sa puso ko. Dumaan ang mga oras at panahon. Marami akong naging boyfriend after naming maghiwalay ni Ray. Marami din kasing mga nanliligaw sa akin, Mama Mia. Pero hindi na po ako nagpadala. Hindi na po ako masyadong na-in love dahil lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Baka matulad din ang relasyon namin sa nangyari sa aming dalawa ni Ray. Baka masaktan ulit ako. Baka mas lalo tuloy akong malugmok sa putik. Feeling ko, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay dapat walang ibang makaalam sa mga pinagdaanan ko dahil walang nakakaintindi. Walang nakakaintindi sa akin kundi ang sarili ko lamang. Walang nakakaintindi sa akin dahil lahat sila kapag nalaman ang pinagdaanan ko ay talagang ginajudge ako na ako ang may kasalanan ng lahat. Kaya kung sino-sino na lang ang nagiging boyfriend ko noon. Kapag napipil kong nasasakal na ako sa relasyon o medyo meron na akong hindi magandang nararamdaman sa relasyon na meron ako ay agad-agad akong nakikipaghiwalay. Hindi na nga ako nagbibigay ng valid reason. Basta kapag naramdaman kong may konting mali, goodbye ka agad para hindi na ako mas masaktan pa. Paminsan-minsan, Mama Mia, napofall din naman ako pero madali na rin akong ma-fall out of love noon. Madali na po akong ma-disappoint ng mga lalaking iniibig ko. I continued to party and got drunk so many times, Mama Mia. Pero lahat ng yun, lahat ng bisyo ko, lahat ng mga maling ginagawa ko, lahat yun ay naiwan ko. Nagawa kong talikuran dahil sa isang tao. Totoo pala ang sinasabi nila, Mama Mia, na meron at merong taong darating na babaguhin ang disposisyon at pananaw mo sa buhay. At ang taong nakapagbigay sa akin ng panibagong inspirasyon to live my life longer, kahit na ilang beses ko na pong sinubukang tapusin noon ang buhay ko, ay meron pa palang taong darating na siyang magpaparamdam sa akin na worth it pa palang mabuhay, na siyang magpaparamdam sa akin na meron pa palang halaga ang buhay ko at gusto ko pang i-experience kung gaano kaganda ang mabuhay sa mundo. Itago po natin siya sa pangalang Jael. Si Jael po, Mama Mia, siya po ay ang typical bad boy aura. Medyo chubby, maputi, may dimple, banda dude, sweet, malambing at napaka-understanding.
The first time that we had our casual talk, I knew na Mama Mia na mapagkakatiwalaan ko siya. Ewan ko ba? Ewan ko kung anong nakita ko sa kanya, kung bakit naramdaman ko ang bagay na yon. Dati kasi wala na akong tiwala sa mga lalaki. Dati kasi hindi na ako naniniwala na may mga lalaking matitino liban sa daddy at mga kuya ko. Pero nung makilala ko si Hael, ewan ko Mama Mia, pero nakaramdam ako ng kakaibang comfort sa kanya. Ewan ko kung anong meron sa kanya, kung bakit parang may puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. May puwersang nagsasabi sa akin na mahalin mo siya dahil mapagkakatiwalaan mo ang taong ito. 2 months after kong makilala si Hael at naging classmates kami, ay parang head over heels na talaga ako sa kanya. Lagi ko siyang tinitignan ng palihim. Lagi ko siyang tinititigan kapag hindi siya nakatingin sa akin. Minsan Mama Mia, nung nilingon ko siya ay gulat na gulat ako dahil tinititigan na rin pala niya ako. And there came a time na ako lang pong mag-isa at bored na ako nun sa school at naisip ko na lamang na umuwi. Pero bigla niya akong inaya na tumambay na lang daw muna kami dun sa school at mag-usap dahil gusto niya raw akong kausapin. Sabi niya Mama Mia, gusto niya raw akong mas makilala. And so I said yes. Since alam ko naman na mabobore lang din ako dun sa boarding house na tinitirhan ko dahil mag-isa lang naman ako nun. Nung tumambay na kami sa isang bench dun sa school, ay nagsuggest siya sa akin na magbato-bato pick kami nung mga panahon na yon para pawala na lang ng boredom na nararamdaman namin. Parang laro ba kumbaga. Kung sino yung matalo, siya ang pipili whether truth or dare. And then since pareho kaming bored at pareho kaming tamad nung mga panahon na yon, lagi naming pinipili ang truth Mama Mia. Para hindi na kailangang tumayo pa sa kinauupuan namin at gumalaw-galaw pa. And then there came a question na required kong i-share ang history ko, ang storya ko. So Mama Mia, inisip ko noon, wala na rin namang mawawala kung sasabihin ko kay Hael ang lahat, di ba? So I shared my story. I told him that I'm adopted. I told him na minolestya ako, hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Sinabi ko rin sa kanya tungkol sa health issues ko and tungkol din sa mental issues ko. Ewan ko kung anong nangyari Mama Mia, kung bakit I fully trusted him with my story that day. Para bang hindi ako nahiya na magsabi sa kanya ng totoo. Parang hindi ako nahiya na magsabi sa kanya na sabihin ang lahat ng mga pinagdaanan ko. Mama Mia, nung tinignan ko siya, ay blanco ang kaniyang mga mata. Parang wala siyang interes sa mga sinabi ko kaya medyo nadismaya ako sa naging reaksyon ng kaniyang mukha. Pero what he did after that mended my heart. Dahil hindi niya po ako hinusgahan Mama Mia. Hinayaan lang pala niya akong matapos sa pag-share ko. Hinayaan lang pala niya akong matapos ang mga gusto kong sabihin sa kanya. Pagkatapos noon ay kinomfort niya ako. Pagkatapos noon Mama Mia ay sinabi niya sa akin na hindi pa po huli ang lahat para sa buhay ko. He even uplifted my hope na akala ko nga wala na sa puso ko. He told me, Mama Mia, na amazed siya kung gaano raw ako katapang at kung gaano raw ako katibay. Na nananatili pa rin akong matatag, nananatili pa rin akong buhay at nakangiti sa likod ng mga pinagdaanan ko. Nananatili pa rin akong masayang tignan. Pero ang sabi niya, matagal na raw niyang napapansin na kahit nakangiti at nakatawa ako lagi, ay may mga lungkot daw siyang nakikita sa aking mga mata. Hindi raw pala siya nagkamali nung inisip niyang may madilim akong pinagdaanan. Kaya daw, ang tagal-tagal na niyang gustong kausapin ako ng masinsinan.
Hindi lang daw talaga siya makahanap ng saktong tiyempo. Buti na lang daw at pumayag ako sa araw na yon na magpaiwan sa school at eto nga at magka-chikahan kaming dalawa. Ang sabi niya sa akin, Mama Mia, napakatatag ko raw at napakatapang ko raw. Kung sa iba daw nangyari ang mga pinagdaanan ko, malamang ay wala na raw ang taong yun sa mundong ito. Malamang matagal na raw niyang tinapos ang buhay niya. Mama Mia, I was so happy that time. I was so happy dahil pakiramdam ko may isang taong handang makinig sa akin. I was so happy that time dahil pakiramdam ko for the first time in history, may nasabihan akong isang taong hindi ako hinusgahan, na hindi ako ang sinisisi sa mga madidilim kong pinagdaanan. Na parang may isang taong tumanggap sa akin ng buong buo. And I was even happier, Mama Mia, nung sa paglipas ng pag-uusap naming dalawa ay sinabi niya sa akin na gusto niya rin pala ako. Sinabi niya sa akin, Mama Mia, na matagal na raw niyang nakikitang interesado siya sa akin. And since that time ay lagi na lang kaming magkasabay sa lahat ng mga gagawin namin sa school. Sabay kaming nagla-lunch, sabay kaming uuwi. Paminsan-minsan nga ay sumasama ako sa practice ng banda nila. One time, Mama Mia, ay tinugtog nila ang practice nilang Somewhere in Neverland. Dahil gusto ko ang kantang yun ay nag-sing-along pa ako, Mama Mia. Habang nagsising-along ako ay bigla silang tumigil para tanungin ako kung bakit alam ko ang kantang yun, Mama Mia. Sabi ko, narinig ko lang yun minsan at lagi ko nang pinapakinggan at dinownload ko pa talaga sa playlist ko. Para naman kahit wala akong internet ay mapapakinggan ko ng paulit-ulit. Kaya naman, tinapos nila ang tugtog na yun na nakikisabay ako. After that, ay tumugtog din sila ng iba pang mga songs. Mga rock songs na alam ko, Mama Mia. Nililingon nila ako kapag kumakanta ko ng mga ganon dahil wala raw sa itsura ko na may alam ng mga ganong klaseng kanta. And then I knew na na-amaze pala sila sa akin dahil nga hindi daw karaniwan sa isang babaeng katulad ko na nahihilig sa mga rock songs. Mama Mia, sinabihan nila si Hael na maswerte daw siya dahil nakakita sila o siya ng isang babaeng makakasabay sa mga hilig niya. And then I thought to myself na ako yung maswerte kay Hael dahil tinanggap niya ako. Minahal niya ako sa kabila ng mga pinagdaanan ko, sa kabila ng mga imperfections ko, sa kabila ng mga problema ko. And yes, Mama Mia, naging kami pong dalawa ni Hael. Masayang-masaya ako kapag kasama ko siya. Nakakalimutan ko na noon ang pangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na ako iibig pa. Na hinding-hindi ko na ibibigay ng buong-buo ang puso ko. Dahil kapag ginawa ko yun, kapag binigay ko ng buo ang puso ko, alam kong ako lang din ang masasaktan sa huli. Pero nung naging kami ni Hael, nakalimutan ko po ang pangakong yun sa sarili ko. I let my guard down at minahal ko siya ng buong buo. Tinigilan ko na rin ang pagpa-party-party, ang pag-iinom at ang nightlife, Mama Mia, nang dahil sa kanya. Gusto kong ipakita kay Hael na karapat-dapat ako. Gusto kong ipakita sa kanya na nagbago ako dahil mahal ko siya. Iniiwasan ko na rin yung mga kaibigan kong nakakasabay ko noon sa nightlife ko. Nag-focus ako sa pag-aaral ko at sa relasyon naming dalawa ni Hael. Mama Mia, hindi din naman maiiwasan na meron kaming mga nagiging tampuhan at awayan ni Hael, pero lagi po kaming nagkakabati. Lagi po naming inuuna ang relasyon naming dalawa. Napaka-protective ni Hael sa akin dahil alam niya, Mama Mia, na para bang vulnerable talaga ako pagdating sa mga lalaki. Kaya protective siya sa akin lalo na sa mga lalaking lapit ng lapit sa akin. Pero Mama Mia, kahit gaano ka-protective si Hael sa akin, ay meron din pang nakakalusot.
And yes, opo, Mama Mia. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay meron na namang isang lalaking nang molestya sa akin. Isang lalaking nagkakagusto na pala sa akin dati pa. Hindi ko talaga ginusto ang nangyaring yun, Mama Mia. Hindi ko talaga gusto na pagsamantalahan niya ako. Dahil sa kanya ay bumalik yung galit ko sa mga lalaki. Dahil sa lalaking yun ay nagbalik ang lahat ng mga masasamang memorya sa puso ko. At ang sakit-sakit nun. At galit na galit ako, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay nabuksan ulit ang mga sugat na akala ko ay naghilom na nung masabi ko ang lahat kay Jael. Mama Mia, hindi ko po sinekreto kay Jael ang nangyari. Sinabi ko po sa kanya ang totoo. Dahil takot na takot ako noon, Mama Mia. Takot na takot ako na kapag sinekreto ko sa kanya at malaman niya ng huli na o malaman pa niya sa iba, ay baka iwan niya rin ako gaya ng ginawa ni Ray sa akin. Parang mababaliw si Jael noon sa sobrang galit na nararamdaman niya. Para po siyang pinasukan ng demonyo sa paningin ko dahil sa galit na nakikita ko sa kanyang mga mata. Mama Mia, sobra-sobra talaga ang pagsisisi ko. Kung bakit kasi ako sumama nun sa mga kaibigan ko eh. Hindi ko naman alam na nandun din yung lalaking yon. Nabastos patuloy ako. Lalo tuloy bumaba ang paningin ko sa sarili ko. As in sobrang baba. Na parang nagpaulit-ulit sa isipan ko yung sinabi ng pinsan ko dati na ako din naman ang may kasalanan dahil may pagkamalantod daw ako at sumasama sa mga kaibigan o mga kakilala kong lalaki. Mama Mia, nung nalaman ni Jael kung paano ako nabastos at nahalay nung lalaking yun ay nagalit din siya sa akin. Di ba sinabi ko sa'yo? Sinabi ko sa'yo na huwag kang sasama sa kahit na kanino. Pero bakit ka sumama sa lalaking yun? Dahil sa galit niya ay nakipaghiwalay si Jael sa akin nung gabing yun, Mama Mia. Nung gabing sinabi ko sa kanyang totoo. Mula noon ay wala na kaming masyadong communication ni Jael. And again, nawala na naman ako sa sarili ko, Mama Mia. Paminsan-minsan ay napapanaginipan ko yung mga scenes na nagpapasakit sa puso ko, Mama Mia. Yung mga senaryo na nangyari sa akin sa kamay ng iba't ibang lalaki. Nagigising ako na puno ng luha ang mga mata ko. Umiiyak ako at nakakatulog din ulit ako dahil sa sobrang pag-iyak. Mama Mia, after 3 days ay nakipagkita ako kay Jael. Pero dun, Mama Mia, ay sinabi niya na hiwalay na raw kami. Ayaw na raw niya. Oo, hindi ko po sinasadya na mabastos ulit ako ng lalaki pero humingi pa rin ako ng tawad kay Jael. Dahil alam ko, Mama Mia, alam kong may kasalanan ako sa nangyari sa akin. May kasalanan ako dahil hindi ako nakinig kay Jael. Na wag magtitiwala sa kahit na sino. Nung hiwalayan niya ako ay sobrang sakit ang naramdaman ko. Sobrang takot, sobrang pagsisisi, sobrang pagmamahal, sobrang pagkakonsensya. Halo-halo na po ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Ang totoo niyan ay lumuhod pa ako sa harapan ni Jael, Mama Mia, para humingi ng tawad sa kanya at humingi ng isa pang pagkakataon na huwag niya akong iwanan dahil hindi ko kayang mawala siya sa akin. Nung ginawa ko yun, ay simple lang yung ginawa ni Jael. Hinawakan niya ang mga kamay ko, tinulungan niya akong makatayo mula sa pagkakaluhod ko. Pagkatapos noon ay niyakap niya ako, Mama Mia. Niyakap niya ako at hinalikan niya ako at sinabi niyang hindi naman daw siya mawawala sa akin dahil lagi lang daw siyang nasa tabi ko. Sa sobrang pag-iyak ko noon, nung halos
Magkahalo ng luha, sipon at pawis ko sa sobrang iyak at hagulgol ko ay parang naawa din sa akin si Hael at nakipagbalikan siya. At mula nung nagbalikan kaming dalawa ay mas lalo pa siyang naging protective sa akin. Napakahigpit na niya sa akin at naiintindihan ko naman yun, Mama Mia. Naiintindihan ko dahil alam ko na ayaw na niyang mangyari sa akin yung nangyari pa ulit. Gusto kong magsumbong nung mga time na yon dahil sa traumang nararamdaman ko, Mama Mia. At totoo niyan, nung nalaman ni Hael kung sino ang gumawa sa akin noon ay gustong-gusto niyang patayin yung taong yon, pero pinigilan ko siya dahil ayokong makulong si Hael nang dahil sa akin. Instead, Mama Mia, I took revenge for myself in my own way. Oo, hinayaan kong konsensya niya ang kumain sa kanya. Yung taong nanggahasa sa akin, nanghalay sa akin, nang bastos sa akin, hinayaan kong konsensya niya ang papatay sa kanya. And yes, it worked even until now. Mama Mia, nakikita ko kasi sa mukha niya na kapag nagkikita kaming dalawa ay hindi niya ako matignan sa mata. At alam ko na rin, Mama Mia, na yung taong yun ay nalulong na sa masamang bisyo. Nalulong na sa ipinagbabawal na gamot. Meron kasi kaming common friend na nagsabi sa akin na kaya niya raw yun ginawa ang pagtikim sa ipinagbabawal na gamot dahil may lagi raw siyang napapanaginipan. Kapag tinanong naman siya ng mga kaibigan niya kung anong napapanaginipan niya ay hindi niya sinasabi. Basta ang lagi niya lang sinasabi ay isang malaking pagkakamaling kanyang ginawa at alam ko ng pagkakamaling yun ay yun ang ginawa niya sa akin. Yung panghahalay niya sa akin. Kahit na alam kong ako yun ay hindi ko siya kinausap. Kapag napapansin ko, Mama Mia, na nandyan siya ay tinitignan ko siya na para bang nakakakonsensya ang tingin ko. Kaya alam ko, kapag hindi niya ako tinitignan ng maayos, alam kong nakukonsensya pa rin siya. Alam kong nasisira unti-unti ang buhay niya dahil sa konsensya niya. Mama Mia, alam ko pong maraming pagkakamali akong nagawa. Alam ko po na mali na magtiwala dahil lang sa kaibigan mo ang isang tao. Hindi ko kasi inasahang gagawin niya yun sa akin dahil kaibigan ang tingin ko sa kanya. Napakarami pa po akong naiisip na mga negative sa utak ko dahil sa mga negative emotions na meron ako. Oo, Mama Mia, nakakaranas pa rin ako ng panaginip na mga masasama. Nakakaranas pa rin ako ng mga urge na gusto kong saktan yung mga taong nanakit sa akin. Pero kapag nasa tabi ko si Hael ay parang napapagaan niya ang pakiramdam ko. Para ba siyang isang magandang experience, Mama Mia, na napapakalma niya ako. Parang nakakalimutan ko lahat ng mga masasamang pinagdaanan ko kapag magkasama kami. Komportable ako kay Hael. And yes, Mama Mia, I've been through things that my family could never imagine. Hindi ko na sinabi kay Hael noon na sinubukan ko ring tapusin ang sarili kong buhay. Hindi ko sinabi sa kanya yon dahil alam ko, Mama Mia, alam ko na mag-aalala siya. Pero kahit sa dami ng pangit na pinagdaanan ko, I am still living. I almost died from my illness, Mama Mia, pero I still lived. Maybe because parang may nakita pa sa akin ng Diyos o maybe because may mission pa ako dito sa mundong to. Mama Mia, lagi pa rin akong lumalaban. Lagi pa rin akong lumalaban dahil merong isang taong nakakaalam ng mga pinagdaanan ko at hindi ako hinuhusgahan at yun ay si Hael. Hindi naging madali ang healing naming dalawa, lalo na sa kanya, Mama Mia, nung nalaman niya ang nangyari sa akin. May mga pagkakataon na nagagalit siya. May mga pagkakataon na sumisigaw siya. Pero kapag napapansin niya, Mama Mia, na naiiyak na ako, ay lagi niya akong niyayakap at nagsusorry siya sa akin. Unti-unti ay nawawala din naman ng mga bagay na yon.
Unti-unti ay natutunan na rin niyang tanggapin ang mga pinagdaanan ko. And I'm so lucky, Mama Mia. I'm so lucky dahil sa likod ng mga pinagdaanan ko, sa likod ng mga horrible experience ko ay nandyan pa rin si Hael at hindi pa rin niya ako iniiwan. No matter how other people tell me na napakaswerte raw ni Hael sa akin dahil galing sa matinong pamilya, meron ng matinong trabaho, maganda raw, mabait pa raw, sinasabayan siya sa mga gusto niya. Ang hindi nila alam, ako naman talaga ang totoong maswerte dahil dumating si Hael sa buhay ko. Dahil hindi niya ako tuluyang iniwanan. I'm so lucky and blessed to have Hael in my life dahil siya ang tumanggap sa akin. Siya ang nagmahal ng buong buo sa akin sa kabila ng hindi ko pagiging perpekto. Sa kabila ng pagiging marumi kong babae ay nandyan pa rin siya. Sa kabila ng mga nakaraan kong mga masasama ay hindi pa rin niya ako iniiwan. To Hael, if ever man na marinig mo ito, maraming salamat dahil lagi kang nandyan through thick and thin. I will always be grateful dahil dumating ka sa buhay ko. Maraming salamat sa halos 4 na taon ng pagmamahal, pagtanggap, pag-unawa, at syempre sa paniniwala. Yes, our relationship may not be perfect. Our relationship may not be as long as the other relationship na umaabot na ng dekada, pero alam kong kakaiba ang relasyon nating dalawa. Alam kong kakaiba at alam kong marami na tayong pinagdaanan at marami pa tayong pagdadaanan na kakayanin natin. Dahil parang pinagdaanan na natin ang worst na pwede nating pagdaan ng dalawa. I will always love you till the last beat of my crazy heart, Hael. Hanggang dito na lamang po ako, Mama Mia. Sana po ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa naging experience ko, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Sana huwag kayong tumulad sa akin. Sana ipaglaban nyo ang karapatan nyo. At sana huwag kayong basta-basta magtiwala kahit pa kaibigan o kamag-anak nyo ang isang lalaki. Kahit pa nga babae, huwag kayong basta-basta magbigay ng tiwala na para bang pati pagkatao nyo ay pinagkakatiwala nyo na sa mga kaibigan nyo. Lahat ng tao ay pwede tayong traidorin. Lahat ng tao ay pwede tayong gawan ng masama. Sana lagi nating protektahan ang ating mga sarili. Maraming salamat po, Mama Mia. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, June. June, alam mo, medyo nalito ako ng konti sa storya mo. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit kahit na nung naging dalaga ka na sa mga kaibigan mo pa. Pero wala ako sa posisyon para i-judge ka. Hindi rin ako magbi-victim blame dahil meron talagang mga masasamang tao dito sa mundo. Sad to say, yung mga taong madaling magtiwala, yung mga taong madaling magmahal, yung mga taong genuine ang tingin sa kabaitan ng iba, sila po talaga ang naaabuso, lalong-lalo na kapag nagkataon pa na nakakamit sila ng mga demonyong tao tulad ng mga lalaki dito sa kwento ni June. Maraming salamat, June, sa tiwala mo nitong iyong kwento dito sa ating programa. Nawa nga ay tuluyan ka ng maghilom, pero suggestion ko lamang, June, sana magpatingin ka sa isang espesyalista para naman tuluyan mo nang makalimutan, na tuluyan mo nang matanggap ang iyong mga nakaraan, na tuluyan mo na ring mapatawad ang sarili mo. Dahil sa pagkakabasa ko ng sulat mo, para bang sinisisi mo rin ang sarili mo sa mga nangyari sa'yo. So sana you seek a professional help. At para naman, kung sakali man, hindi ko naman sinasabing mangyayari ito, no? Pero sabi mo nga sa sulat mo, lahat pwede kang traidorin. Lahat ng bagay pwedeng magbago sa isang iglap lamang. Paano kung kunwari may mangyaring hindi maganda, magkalayo kayong dalawa ni Hael, babalik ka na naman sa dati?
Sana mag-seek ka ng professional help para tulungan kang mas mahalin ang sarili mo, mas pahalagahan ang sarili mo na para bang kahit na may dumating o kahit sinong dumating at mawala sa buhay mo ay makakayanan mo na hindi mo na sinisira ang iyong kinabukasan. Maraming salamat ulit sa tiwalang iyong binibigay nitong ating channel. At kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni June, kung nagustuhan mo ang kwento niya, please do like and share this video. And syempre, wag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe nitong ating channel, mag-click ng notification bell para laging updated sa bawat video na ating i-upload at ilalabas dito sa channel natin. At wag kalimutan na lagi pong bukas ang ating tahanan para mag-share din kayo ng sarili yung kwento. Nandyan po sa blue line sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com ang ating email address. Mag-email lamang po kayo sa akin at akin po yung babasahin kapag na-schedule na natin yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hello nga ulit pala sa ating mga tagapakinig. Hi kay Judith McGovern. Hi Judith, maraming salamat sa pakikinig mo. El Nisha, maraming salamat. Nako, Alda Amascual, Rosemary Obselia, maraming thank you sa'yo. Tuan Hintuan, salamat. Hello din kay Jereline Palamos. Kay Neris Akizo, maraming salamat all the way from Israel. Business Plate, maraming salamat sa iyo. Hi din kay Gemma. Maraming salamat kay Maricel Mina, Angelita Villafuerte, Chinkay Esalb, maraming salamat from Kuwait. Hello din kay Anazel Suliva, maraming salamat. Florence Gallego, Chazi Chay, Erica Peña, maraming salamat. Maria Elena Abe, Mary Chris Caro, maraming salamat, or Mary Chris. Ayan, Lian Naranil, maraming thank you sa pakikinig. Mark Joseph Balingit, ay hello din kay Mark Anthony Cachola. Zaldi Asis Rait, maraming salamat. Shout out daw sa Sisig Lupe, Makate. Thank you so much sa inyo, Josephina. And sa lahat po ng nakikinig sa atin, thank you so much. Hanggang bukas po sa panibago na namang kwentong ating pagsasaluhan bukas. Nako, medyo exciting ang kwento natin, kaya abangan nyo po. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Enjoy the rest of your day. Paalam!